Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay ating ipagpapatuloy ng gisahin ang bago at karirilis lamang na Chapter 377 at 378 sa manga series ng Black Clover. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Sa bawat sulok nga at kaganapan sa kaharian ng Clover Kingdom ay marang pinagmamasdan nitong demonyong si Adramelech na labis na namamangha kung papaano nagsisimulang mahigitan ng mga Magic Knights ang mga pag-ataking inilunsad ng grupo ni Lucius sa tulong ng mga miyembro ng Black Bull. Nakatitiyak nga raw etong nasabing demonyo na buwat sa nalagpasan na ng mga ito ang kanilang ekspektasyon ay tiyak na hindi magtatagal at matatapos na rin ang iba pang makasalukuyang labanang nagaganap. Kung saan nga ay makikitang epektibo ang pagsasagawa nitong mga kaibigan ni Asta katuwang ang iba pang mga Magic Knights na tapatan ang lakas ng mga clone nitong si Lucius, magmula kina Gray at Vanessa, Gotch at kay Sekre. Natatawa nga etong si Adramelech at na-question ang sarili kung ang ganitong klase ng senaryo ay kapwa nasilayan na rin itong si Lucius gamit ang kanyang time magic. At tanging sa kasalukuyan nga raw ay isang bagay na lamang ang natitirang dapat isagawa. Makikitang kasalukuyan namang tinatahak nitong magkariban na sina Asta at Yuno ang mismong lokasyon ng orihinal na si Lucius. Habang kapadoy pinapahayag nga nitong si Belle sa kanyang master na ang bisa ng spell na Neverland ay malapit nang maabot ang sukdulan. At buwat sa naturang pahayag ay agaran namang iniabot nitong si Asta ang isang espesyal na pagkaing inihanda para kay Yuno na literal na makakatulong di umano sa pagpapanumbalik ng mga nawalang lakas ng kanyang karibal na agaran nitong nilantakan. Habang nakangiti nga ring isinaad nitong si Asta na silang dalawang araw sa ngayon ay tanging kinakailangan na lamang kaharapin etong individual na nagngangalang Lucius, gayon din wasakin ang dambuhalang spell na kanyang nilikha. Ilang sandali pa nga ang lumipas at ang dalawang ito ay makikitang matagumpay ng nagawang makapasok sa mismong teritoryo ng kanilang katunggali. Naagara naman silang binati mula sa di kalayuan. Napangiti pa nga etong si Lucius at nawikang nakakalungkot nga daw buwat sa silang dalawa ay literal na nagnanais na maging balakid sa klase ng mapayapang mundo na plano niyang likhain. Sinagot naman siya nitong si Asta na wala siyang ideya kung magiging talagang mabuti ang klase ng mundo na plano niyang likhain. Lalo na't may isa di umano siyang katanungan na nais ipahayag para dito sa kanilang kaharap. Ayon nga sa ating pangunahing tauhan ng isang tao na kanyang binago upang maging masaya ay labis na nagsisisi buwat sa mga pagkilos na kanyang isinagawa. Lalo na't hindi ganoon ang kanyang tunay na pagkatao sa nakaraan. Seryoso nga niyang nasambit na dahil nga raw sa ginawa nitong si Lucius ay labis na lumuha etong si Sister Lily. Kaya't kung talagang siya ay tunay na magdadala ng kapayapaan para sa inaharap ng mundong ito, ay bakit niya hahayaang danasin ng isang mabuting tao ang ganong klase ng mga bagay, mga master. Ngunit sinagot naman siya nitong si Lucius na eto nga raw si Asta ang may kasalanan ng lahat. Siya nga raw ang kamalian ng kanilang mundo na siya ring nagdudulot para sa mga malalapit sa kanyang individual na dumanas ng matinding pasakit. Binigyang din nga niya na bakit magpasanggang ngayon ay hindi pa rin ito nauunawaan nitong si Asta. Ngunit ang kanyang pagpapaliwanag ay pinutol na rin nitong si Yuno na hindi magawang makapaniwala sa mga pinagsasasabi nitong si Lucius. Alam nga daw niyang hindi isang klase ng Diyos etong individual na nasa kanilang harapan, na buong pusong naghahangad ng tunay na kapayapaan para sa lahat ng tao. Bagkus isa nga lamang daw itong individual na hindi natutuwa sa tuwing ang mga bagay na kanyang ninanais ay hindi natutupad at nakukuha. Isa nga raw siyang hangal at labis na makasarili. Sa kanyang payag na narinig ay tuluyan na nga nagpasya etong si Lucius na kumilos mula sa kanyang pagkakaupo at nagsimulang higupin ang kapangyarihang tinataglay nitong iba pa niyang mga kapatid. Tumayo nga ito at ginamit na ang kanyang panibagong kaanyuan at seryosong idiniklara na kanya dito mismong tatalunin etong dalawang pangahas na nasa kanyang harapan. Kapwa naman hindi nagpatinag sa kanyang intimidasyon etong magkaribal at planong magsagawa ng pag-atake ng magkasama kontra dito sa nasabing individual. Mabilis nga silang dalawa ay umabante at tinahak ang kinaroroonan nitong si Lucius. Subalit na bigla nga etong si Asta, buwat sa dagli ang ginamit nitong kanilang katunggali ang kanyang time magic at kasalukuyang nasa kanyang harapan na agaran na ngang nagsagawa ng pag-atake. Matagumpay namang nadepensahan ito ni Asta habang pinuntirya naman nitong si Yuno ang blind spot nitong si Lucius. Subalit gamit ang bone magic ay madali lamang itong napigilan ng nasabing individual. Muli namang itinuon niya ang kanyang atensyon kay Asta gamit ang blood magic at bone magic upang lumika ng isa pang napakalakas na pag-atake patungo sa ating pangunahing tauhan na wala nga magawa kundi ang magsagawa ng pagdepensa laban dito. Etong si Yuno naman ay nagawa na ngang wasakin ang bone magic laban sa kanya.
na pilit at agresibong nagpapakawala ng kanyang mararahas na pag-atake laban kay Lucius at literal na naging mainit ang palitan ng kanilang mga pag-atake laban sa isa't isa. Hindi naman nasiraan ng loob etong si Asta at muling niyang kapwa ninais na sumali sa kasiyahang nagaganap. Gamit nga ang kanyang anti-magic ay madali lamang niyang nadedepensahan ang mga pinapakawalang pag-atake nitong kanilang katunggali. Sabay nga ang magkaribal na umatake at hindi binibigyan ng anumang pagkakataon etong si Lucius na ayon pa nga dito na ang isang araw ay nagtataglay ng wind at star magic. Gayun din, walang hanggan ng potensyal na maaaring maabot ng kanyang kakayahan. Samantalang ang isa naman ay nagtataglay ng anti-magic na nagagawang mapawalang bisa at wasakin ang anumang mahika. Sunod-sunod nga ang kanilang mga pagkilos at hindi hinahayaan etong si Lucius na makalayo sa kanilang paningin at magkasamang sabay na gumagawa ng mga pag-atake sa magkabilang panig nito. Naguguluhan nga siya sapagkat ang klaseng araw ng kanilang mga mahikang tinataglay ay literal na hindi magkatugma. Hindi nga daw dapat ang mga ito compatible sa isa't isa kahit papaano etong si Asta at Yuno ay nakagagawa di umano ng isang napakahusay na mga kombinasyon mga master. Hanggang sa kanyang mapagtanto na ang mga ito ay hindi naglalayo na tapatan ang isa't isa. Bagkus kapwang araw ang mga ito ay nagnanais na patunayan na higit ang kani-kanilang kapangyarihan laban sa kanya. Kung kaya't batay nga doon ay nagawa nilang lagpasan at kontrahin ang klase ng propesiya na kaniyang nakita sa inarap. Habang kapwa mababakas sa kanyang pagmumuka ang pagkabahala sa impormasyon na kanyang napagtanto. At buhat na rin sa bagyang pagkawala niya sa focus ay matagumpay na nagawang tamaan siya ng pag-atake nitong si Asta at malubang nagtamo ng pinsala ang kanyang mga braso na siya ring sinamantala nitong si Yuno na nagpakawala rin ng isang direktang napakalakas na pag-atake para sa leader ng mga paladin. Literal nga na maging ang katawan nitong si Lucius ay naging abo matapos noon at masaya siyang binati nitong si Bell, gayon din pinuri ang kanyang partner buhat sa muli nilang panibagong antas na nakamit. Ngunit sa panghuling bahagi ng kabanata ay natigilan nga ang mga ito buhat sa kakaibang pangyayari sa naturang lokasyon na posibleng senyales ng panibagong problema na kanilang kahaharapin mga master.